Kabanata 201. Nagmadali si Colton para saluhin si Freya para hindi siya matamba. Napakunot ang noo niya. Didi, paano mo nagawang itulak ang tiyahin mo? Natakot si Didi sa galit na galit niyang titig. Bahagya siyang napaatras at kinagat ang lobby para pigilan ang sarili sa pag-iyak. Huminga ng malalim si Freya at muling lumapit kay Didi. Hininaan niya ang boses niya at sinabing, Didi, sorry. Hindi dapat ako nagtaas ng boses ngayon lang. Nag-alala lang ako ng sobra sa'yo. Itinulak ni Didi ang kanyang kamay at umiyak, hindi ako gusto ng mga magulang ko, at ngayon ayaw mo na rin sa akin. Natigilan si Freya, Didi, hindi ko sinabing ayaw ko sa'yo. Sinungaling, narinig ko lahat ng sinabi mo nung gabing yon. Paalisan mo na ako. Umupo si Didi sa sahig at ipinikit ang kanyang mga mata, inilabas ang kanyang pali. Medyo lumukso ang puso ni Freya, at sumikip ang dibdib niya. Hindi niya inaasahan na narinig ni Didi ang lahat ng sinabi niya noong gabing iyon. Iyon ang dahilan kung bakit naisip niyang hindi niya ito gusto at iiwan siya. Ngunit hindi kailanman nais ni Freya na iwanan siya. Ayaw niyang manatili si Didi sa tabi niya dahil hindi lang anak ng kapatid niya si Didi, kundi nag-iisang ina po siya ng mga pruwets. Siya ang magmamana ng lahat mula sa mga pruwets. Mayroon siyang lahat ng dahilan upang manatili sa mga pruwets, at tiwala si Freya na aalagaan siya ng kanyang ama. Gayunpaman, kung mananatili si Didi sa kanya, hindi sinabi nito na kaya niyang alagaan siya ng maayos, ngunit ano ang iisipin ng labas ng mundo kay Didi? Para sa mga Goldman, si Didi ay walang kaugnayan sa kanila, at hindi maaaring asahan ni Freya na tatanggapin ng mga Goldman si Didi. Willing man si Colton na palakihin si Didi hanggang sa paglaki niya, kapag nagkaroon na ng sariling anak si Freya, baka tuluyan na niyang mapabayaan si Didi at malungkot siya. Sabi nga, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Didi. Siguro, masyado akong makasarili para isipin na ginagawa ko ito para sa ikabubuti ni Didi. Yumuko si Freya at hinawakan si Didi sa kanyang mga bisig. Habang hinahaplos niya ang kanyang ulo, sinabi niya, kahit kailan hindi ko ginustong iwan ka, Didi. Sa wakas ay kumalma na si Didi matapos siyang aliwin ni Freya ng matagal. Marahil ay napagod siya sa pag-iyak, kaya nakatulog siya sa mga bisig ni Freya. Binuhat siya ni Freya pabalik sa kwarto niya at isinilid. Pagkatapos noon, sinara niya ang pinto at umalis. Nakita ni Freya na nakatayo si Colton sa koridor. Hindi niya masabi kung galit pa ba siya o hindi. Mahigpit na idiniin ang kanyang mga lobby, nilapitan niya ito at tinanong, galit ka pa rin ba? Nang itulak siya ni Didi, halatang galit na galit si Colton. Gayunpaman, hindi alam ni Didi na siya ay buntis. Tsaka, ginagawa yun ni Didi dahil akala niya papaalisin siya. Kalmado si Colton habang nagtanong, alam mo ba kung gaano kalubha ang kahihinatnan kung hindi kita nahuli sa oras? Kung mas mahinahon siya, mas mahirap para sa kanya na basahin ang kanyang emosyon. Ibinaba ni Freya ang kanyang ulo. Hindi niya sinasadya, hindi niya alam iyon. Huminga ng malalim si Colton at nilagpasan siya. Ayoko nang maulit ang parehong bagay. Napalingon si Freya, Colton, ang mga anak mo lang ba ang pinapahalagahan mo? Hindi niya maintindihan ang galit ni Colton. Tinulak lang siya ni Didi. Hindi niya sinasadya. Huminto si Colton sa kanyang kinatatayuan at nilinggan siya. So Didi lang ang pakialam mo. Paano ang sarili mong anak? Wala ka bang pakialam sa kanila? Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Narinig niya ang lahat ng gabing iyon, kaya sa tingin mo ay hindi pa rin niya alam na buntis ka. Tanong ni Colton, matigas ang mukha. Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis, iniwan si Freya na matigas na nakatayo sa koridor. Hindi niya alam kung utak niya ba o pinaglalaroan siya ng mga mata niya, pero ito ang unang pagkakataon na napagtanto niyang hindi gusto ni Colton si Didi. Pero bata pa lang si Didi. Dahil lang sa itinulak niya ako sa galit, kailangang hindi na siya magustuhan ni Colton. Nakita ni Daisy na si Colton ay lumabas ng pinto na may bahid ng mukha. Mukhang masama ang pakiramdam niya. Umakyat siya sa itaas para hanapin si Freya at nakita niya itong nalungkot na nakasandal sa dingding. Kabanata 202. Pilit nang umiti si Freya sa kanyang mukha at sinabing, natutulog siya ngayon. Anong meron kay Colton? Bakit bigla siyang umalis? Nag-away ba kayo? Tanong ni Daisy. Napakapit ng lobby si Freya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Daisy. Totoong nag-aaway sila, pero ang tanong, bakit siya mag-aalala sa mga pagbabago ni Colton? Maingat na tanong ni Daisy, nga pala, bakit sinabi ni Didi na ayaw mo na sa kanya? Ano ba talaga ang nangyari? Sinabi ni Freya kay Daisy na gusto niyang ibalik siya sa Pruwets,
ngunit naisip ni Didi na ayaw na niya sa kanya. Marahil, gusto lang ni Didi na manatili kay Freya, ngunit ang huli ay makasarili na inisip na ang pagpapauwi kay Didi ay para sa kanyang kapakanan. Siguro dapat din niyang isaalang-alang ang nararamdaman ni Didi. Hindi niya alam ang tungkol doon. Makasarili ba ako? Tanong ni Freya. Natahimik sandali si Daisy bago sumagot, hindi, syempre, hindi. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya sa pag-aalaga sa kanya. Hindi sumagot si Freya. Nang papaalis si Daisy sa Sivia Villa, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang tumatawag. Gayunpaman, nang marinig niya ang boses, natigilan siya. Zephyr. Tumawa ng mahina si Zephyr. Nakikilala mo ba ang boses ko? Syempre, kaya ko, sagot niya. Ito ba ang numero ng iyong telepono? Oo, sabi ni Zephyr. Maaari mo akong kontakin sa pamamagitan ng numero ng teleponong ito. Niyaya siya ni Zephyr na kumain sa isang restaurant. Nang makarating si Daisy sa private room sa restaurant, si Zephyr lang ang nasa loob. Tila kay Daisy na hindi siya mahilig magsuot ng suit. Nakasuot siya ng dark gray at white shirt na may brown na sheepskin vest. Ito ay isang simpleng damit, ngunit napakakaunting mga tao ang maaaring maghugot ng ganitong uri ng kasuotan. Tumingin siya sa mukha niya na natatakpan sa likod ng maskara, at tumawa. Parang hindi ka makakalabas ng malaya pagkatapos mong maging artista. Tinanggal ni Daisy ang kanyang maskara at salamin. Hindi ko mapigilan. Yung mga paparazzi na yun ayaw lang akong magpahinga. Kinuhanan pa nila ako ng litrato noong lumabas ako noong araw na iyon. Kinuha ni Zephyr ang isang tipat at ibinuhos sa kanya ang isang tasa ng tsaa. Kasalanan ko. Dapat kanina ko pa pinag-isipan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Hindi, Zephyr. Hindi mo kasalanan iyon. Walang makakaasa ng ganoon. Itinulak nito ang tasa sa kanya at malumanay ng umiti. Well, kasalanan ko rin naman. Dinampot ni Daisy ang tasa at humigop. Ibinigay ni Zephyr ang menu sa kanya at nagtanong, hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya hinintay kong umorder ka ng pagkain. Napangiti siya, ayos lang, hindi ako picky eater. Pinindot niya ang service bell at tinawag ang waiter. Pagkaalis ng waiter, dinampot niya ang tasa sa harapan niya ngunit hindi uminom. Sa halip, nagtanong siya, nabalitaan ko na engaged ka na. Bakit hindi mo ibinalita? Natigilan si Daisy. Napakamot siya sa kanyang pisngi at sumagot, well, sa tingin ko hindi pa ito ang tamang oras. Dahil ba ito sa ilang kadahilanan? Pinindot niya, umiwas siya ng tingin. Hindi, alam niyang nagsisinungaling siya. Idiniin niya ang kanyang manipis na lobby at nagtanong, maganda ba ang pakikitungo niya sa iyo? Ipinatong ni Daisy ang kanyang baba sa kanyang kamay at ngumisi. Napakabuti ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na nagtanong pa si Zephyr. Nang may hain na ang lahat ng ulam, kinagat ni Daisy ang kanyang kutsara at nagtanong, Zephyr, bakit bigla kang gustong mag-invest sa isang pelikula? Hindi lamang iyon, ngunit namuhunan siya ng napakalaking halaga na $30 million. Ito ay hindi isang maliit na halaga, at ang $30 million ay mauubos kung ang pelikula ay bumagsak. Ngumiti siya at sumagot, paano kung sabihin kong dahil sa iyo? Nagulat si Daisy, dahil sa akin. Tapos sobrang ma-stress ako. Ngumisi siya. Hindi mo kailangang ma-stress. Naniniwala ako sa kakayahan ni Mr. Fallon. Nagsandok si Daisy ng sopas at nilagay ito malapit sa bibig niya. Marahil ay hindi niya inaasahan na ganito pala ito kainit at napaso ang kanyang mga lobby. Nagmamadaling kumuha ng tissue paper si Zephyr at tinulungan itong panasa ng kanyang bibig. Kabanata 2003. Natigilan si Daisy. Napakapit sa kanya ni Zephyr na mabilang niya ang pilikmata nito. Nanlamig ang daliri nito sa balat nito. At kahit pinupunasan lang nito ang sabaw sa gilid ng lobby nito ay nararamdaman na nitong hinahaplos nito ang kasintahan. Kung noon pa man ay iisipin niyang ginawa niya ito dahil sa kabutihang loob o inaalagaan lang siya nito tulad ng kanyang kapatid. Gayunpaman, naramdaman niyang kakaiba ito ngayon. Marahil ay dahil sa pakiramdam ng paghinga nito sa balat niya. Inalis ni Daisy ang tissue paper sa kamay niya at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Ayos lang, Zephyr, kaya ko ang sarili ko. Walang sinabi si Zephyr. Ngumiti lang siya. Pagkatapos nilang kumain ay lumabas na sila ng restaurant. Itinigil ni Zephyr ang sasakyan sa harap niya. Gayunpaman, hindi siya nagmaneho kahit na sumakay na siya sa kanyang sasakyan. Habang iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Zephyr, bigla itong tumabi sa kanya, at siya ay natigilan. Hindi niya sinasadyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito para itulak siya palayo at sinabing, Zephyr.
Napangiti si Zephyr. Anong mali? Tinutulungan lang kita magsuot ng seatbelt. Napayuko si Daisy at nakaramdam ng hiya nang makitang tinutulungan lang siya nitong magsuot ng seatbelt. Bahagya siyang tumawa at sinabing, haha, sorry. Nakalimutan kong isuot ang seatbelt. Napangiti siya, ayos lang. Pinapunta siya ni Zephyr sa mansyon ng Goldman at pinanood si Daisy na bumaba sa kanyang sasakyan. Binawi lang niya ang tingin niya nang mawala ito sa paningin niya. Sa totoo lang, nagkaroon siya ng urge na halikan siya kanina. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano siya nagulat, natitiyak niyang hindi na niya ito gugustuhing makita pa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kung talagang hahalikan siya nito. Nilagay niya ang kamay niya sa mukha niya at natawa sa sarili. Zephyr, halimaw ka talaga. Sa gabi, sa Seaview Villa, pumasok si Freya sa kwarto ni Didi. Nakaupo si Didi sa kama habang nakapulupot ang mga braso sa kanyang mga binti. Medyo namumula ang mga mata niya at namamaga dahil sa pag-iyak. Napabuntong hininga si Freya at umupo sa gilid ng kama. Didi, alam kong malungkot ka ngayon, pero kailangan mong kumain. Nakatagilid ang mukha ni Didi. Umalis ka na. Ibinaba ni Freya ang kanyang ulo at nagpatuloy. Didi, alam kong kasalanan ko ito. Dapat ay tinanong kita kung gusto mong manatili sa iyong lolo o hindi. Alam kong galit ka sa akin, pero trust me, hinding-hindi ko ginustong iwan ka. Tumayo si Didi at sinabing, ayoko nang bumalik. Gusto kong manatili sa tabi mo, pero ayaw mo na sa akin dahil magkakaroon ka na ng sarili mong anak. Natigilan si Freya. Didi, sabi ni Lola gusto mong makasama ang lalaking iyon, kaya ayaw mo na sa akin. Tama ba? Sigaw ulit ni Didi. Nagbago ang ekspresyon ni Freya. Siya ay natigilan na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam niyang walang magandang gawin ng kanyang ina para dalhin si Didi dito, ngunit hindi niya alam kung ano ang sinabi ng kanyang ina kay Didi na naging dahilan ng pagiging sensitibong babae. Naikuyom ng mahigpit ni Freya ang kanyang kamao at nagtanong, Didi, naniniwala ka ba sa sinabi niya? Umiyak si Didi at maingat na nagtanong, hindi mo ba makakasama ang lalaking iyon? Ayokong mawala ka. Natigilan si Freya. Gabi na nang bumalik si Colton sa mansyon. Itinulak niya ang pinto ng kwarto niya at nakita niya si Freya. Dapat ay tulog na siya ngayon, ngunit nakatayo siya sa harap ng bintana sa kanyang sleeping gown, nakatitig sa dilim sa harapan at nawawala sa sarili niyang pag-iisip. Ibinaba ni Colton ang jacket at naglakad palapit sa kanya. Hinawakan siya nito, at dali-dali nitong ipinulupot ang mga braso sa leeg niya nang bigla siyang mawalan ng balanse. Pagkatapos niyang matauhan, tinanong niya, Colton. Inilagay siya ni Colton sa kama at ikinulong siya sa kanyang mga bisig. Bakit hindi ka pa natutulog? Iniwas ni Freya ang kanyang tingin at sinabing, hindi ako makatulog. May narealize si Colton at damilat siya. Galit ka pa rin ba sa nangyari ngayon? Kabanata 204. Mariing idiniin ni Freya ang kanyang mga lobby at hindi umimik. Sa katunayan, wala itong kinalaman sa mga bagay na nangyari ngayon. Lumuhad si Colton sa harapan niya at idiniin ang pisngi sa tiyan niya. Habang nakikinig siya sa galaw sa loob, napangiti siya. Maaari bang gumalaw ang isang buwang gulang na embryo? Natigilan si Freya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang bahaging ito ng Colton. Napakaingat niya at ibinaba nito ang ulo para tingnan siya. Then, she said gently, isang buwan na lang. Hindi pa makagalaw ang baby natin. Itinaas ni Colton ang ulo para tingnan siya. Nasusuka ka ba kamakailan? Umiling si Freya, hindi na pagkatapos uminom ng gamot. Marahan niyang hinaplos ang tiyan nito at sinabing, kumuha din tayo ng marriage certificate, Freya. Natigilan si Freya. Akala niya ay nabigo ang kanyang mga tainga ay nagtanong siya, ano ang sinabi mo? Tinitigan niya ito ng maayos at sinabing, binibigyang diin ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga lobby. Sabi ko, kumuha tayo ng marriage certificate. Hindi inaasahan ni Freya na darating ito ng ganoon kaga, at hindi siya handa sa pag-iisip para dito. Sa pagtingin sa kanyang tulala na puntes, tumayo si Colton at umupo sa tabi niya binuhat siya nito sa kanyang binti at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na gusto mo lang makuha ang sertipiko ng kasal pagkatapos na lumaki ang ating mga anak. Kung tutusin, pananagutan ko ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinukan niya ang kanyang bibig at nagtanong, dahil lang ba ito sa responsibilidad? Tumingin sa kanya si Colton na may pagkalito na nakasulat sa buong mukha niya. Huminga ng malalim si Freya at sinabing, nagbago ang ugali mo sa akin dahil sa baby, di ba? Kung hindi ako buntis, gagawin mo bang?
Freya Pruitt, hindi Castilla siyang tawag niya sa kanyang buong pangalan. Ano bang pinagsasabi mo? Kahit wala na ang baby, papakasalan pa rin kita. Huwag mo akong palaging isipin ng masama. Inaamin ko na hindi ako naging maalalahanin noong nakaraan at palagi kang ginagawang hindi maintindihan. Kung may isang bagay na hindi ka nasisiyahan, babaguhin ko ito. Hindi pa ba sapat iyon? Natarante siyang tinignan ni Freya, at hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang umiyak. Tumalikod siya dahil ayaw niyang makita ni Colton ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin ito. Huminga ng malalim si Colton at matiyagang nagtanong, ano ang nangyari ngayong gabi? Pakiramdam niya ay gusto siya nitong itulak palayo. Napakagatlabi si Freya na parang may tinik sa kanyang puso, at nasaktan siya ng husto sa kaunting haplos. Sa tingin ko hindi tayo dapat kumuha ng lisensya ngayon. Samimangot si Colton, at lumubog ang mukha. Anong ibig mong sabihin? Nang tumanggi itong salubungin ang tingin nito, sa pilitang iniharap nito ang mukha nito sa kanya. Gayunpaman, kapag siya, nakita niya ang luha sa kanyang mga mata, natigilan siya, at nawala ang kanyang galit. Pinunasan niya ang luha sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing, huwag kang umiyak. Nahuli siya sa pagitan ng pagluha at pagtawa habang sinabi niyang, itigil mo na yan. Si Colton ay nakiliti sa kanya ng pink. Kung hindi ko ito gagawin, sasabihin ng mga tao na binubuli kita kapag nakita kanilang umiiyak. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Binubuli mo ako, Hinalikan niya ito sa lobby, at sa pagkakataong iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Gusto niyang angkinin siya para sa sarili niya, ngunit natatakot siyang umasa siya ng sobra sa kanya. Ibinuka ni Colton ang kanyang mga ngipin at pinalalim ang halik. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumigil siya sa pag-iyak, at umalis siya sa kanyang mga lobby. Tiningnan niya ang kanyang namamagang mapupulang lobby at nagtanong, gusto mo pa bang umiyak ngayon? Kumalas siya sa pagkakayakap sa kanya at humiga ulit sa kama. Sumunod naman si Colton at niyakap siya mula sa likuran. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa kanyang leeg at sinabi, ang kanyang boses ay mababa at puno ng damdamin, hindi pa kita nakitang umiyak ng ganito. Tumalikod si Freya at gamulong sa kanyang mga bisig, ngunit wala itong sinabi. Nang yakapin siya ni Colton at hinalikan sa noo, tumingin siya sa madilim na gabi sa bintana at nag-isip ng malalim. Sa mga susunod na araw, nilagdaan nila si Didi para sa psychological counseling therapy. Noong una, tumanggi si Didi na makipagtulungan, at nakikipagtulungan lamang siya sa therapist sa presensya ni Freya. Nang matapos ang session, nanatili si Freya sa kwarto para makasama si Didi. Huminto ang mga therapist sa harap ng study room at kumatok sa pinto. Pagkatapos niyang matanggap ang permiso ay pumasok na siya sa kwarto. Mr. Goldman. Kabanata 2005. Ibinaba ni Colton ang dokumento at tinapik ang desk. Kamusta siya? Sagot ng therapist. According to my observations and tests in the past few days, she is really very sensitive. Marahil dahil sa kanyang pagpapalaki kaya siya ay introvert at may mababang pagpapahalaga sa sarili. Palagi siyang nag-iisa, kaya gusto niyang manatili sa mga taong gusto niyang maging malapit. Kumunat ang noo ni Colton at malalim ang iniisip. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya, pwede ba akong magtanong? Oo naman, sagot ng therapist. Sasaktan ba ng isang 4 na taong gulang na bata ang nagmamahal sa kanya? Tulad ng sanhi ng pagkakuha sa kanya. Napagkamalan man sila ni Didi matapos marinig ang usapan nila noong gabing iyon, kahit na masama ang loob niya sa kanila, bakit niya itutulak ang tiyan ni Freya? Nagsimula siyang mag-ingat kay Didi matapos masaksihan ang ginawa nito noong araw na iyon. Hindi niya ito ipinakita sa pagkakataong iyon dahil ayaw niyang ilagay si Freya sa mahirap na posisyon. Kung tutusin, si Freya ang nagpalaki kay Didi mula nang siya ay ipinanganak, at iyon din ang dahilan kung bakit sobrang attached ni Didi kay Freya. Hindi niya namamalaya na nakita niya si Freya bilang isang ina sa kanya. Gayunpaman, kung gusto ng isang 4 na taong gulang na batang babae na saktan si Freya, ipapaalas niya ito anuman ang mangyari. Nag-isip sandali ang therapist at sinabing, actually, nakatagpo rin ako ng katulad na kaso. Ito ay isang 5 taong gulang na bata. Itinulak niya ang kanyang ina pababa ng hagdan upang ang hindi pa isinisilang na sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina ay hindi makihati o maaga sa kanya ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Pinaikit ni Colton ang kanyang mga mata. Kung gayon, ang kaso ba niya ay katulad ng 5 taong gulang na batang iyon? Oo, sagot ng therapist.
Ngunit ang kaibahan ay ang 5 taong gulang na batang lalaki ay nagkaroon ng lahat ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang mula pa noong siya ay ipinanganak, kaya hindi niya sinasadyang may kumuha ng kanyang mga magulang mula sa kanya. Ang ilang mga bata ay marupok. Natatakot silang hindi na sila mamahalin ng kanilang mga magulang pagkatapos magkaroon ng pangalawang anak. Kung mabibigo ang mga magulang na malutas ang sitwasyon sa oras, trahedya ang mangyayari. Mr. Goldman, I think ganito na ang nangyayari kay Miss Didi ngayon. Siya ay pinalaki ni Miss Pruitt mula noong siya ay ipinanganak, kaya siya ay napaka-attached sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang subconscious, alam niyang hindi niya ina si Miss Pruitt, gaano man siya kalapit sa kanya. Habang nananabik siya sa pag-ibig, mas natatakot siyang mawala ito. At saka, hindi alam ng mga bata kung paano ibahin ang tama sa mali dahil bata pa sila. Kung hindi mapipigilan, ito ay talagang magdudulot ng malubhang kahihinatnan. Sumandal si Colton sa upuan at nagtanong, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Kung pinaalis niya si Didi ngayon, baka magalit ang huli kay Freya. At saka, sigurado siyang hindi rin iyon papayag. Sinabi ng therapist, maaari kang makakuha ng ilang mga bata na makipagkaibigan sa kanya upang malihis ang kanyang atensyon. Kung kinakailangan, maaari mo rin siyang kausapin para dahan-dahan niyang matanggal ang kanyang mga takot at maalis ang kanyang mga panlaban. Natahimik si Colton. Paglabas ng therapist sa study room, nabangga niya si Freya sa koridor. Tumango ito sa kanya at saka nagpatuloy sa paglalakad. Huminto si Freya sa harap ng study. Nang makita niyang minamasahe ni Colton ang kanyang mga temps na may masamang tingin sa kanyang mukha, mariing idiniin niya ang kanyang mga lobby. Hindi nakapunta sa kumpanya si Colton nitong mga nakaraang araw at pinirmahan niya si Didi para sa psychological counseling therapy. Hindi man niya nagustuhan ang ginawa ni Didi ay hindi niya ito pinarusahan o anuman. Alam ni Freya na dahil sa kanya kaya hindi pinarusahan o iginiit ni Colton na paalisan si Didi. Kabanata 206. Kung noon pa man, bakit magkakaroon ng anumang alalahanin si Colton? Sa kaibuturan, ang puso ni Freya ay napuno ng halo-halong damdamin sa sandaling ito, at hindi niya matukoy ang mga ito. Sa isang banda, si Didi ang sobrang dependent at gusto lang siyang makasama. Sa kabilang banda, ito ay ang ama ng kanyang anak at ang lalaking mahal niya. Bakit ka nakatayo sa pinto? Isang boses ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Colton, nag-alinlangan saglit, at pagkatapos ay pumasok sa study. Ano ang sinabi sa iyo ng therapist? Wala siyang masyadong sinabi. Inilagay ni Colton ang mga dokumento. Kapag may naalala, idinagdag niya, I'll find some kids to come over to accompany her tomorrow. Bagamat mas matanda sila ng kaunti sa kanya, dapat ay marunong silang maghalo. Nagulat si Freya at parang may napagtanto. Habang nasa Yaramor siya, bukod kay Freya, sa yaya lang titira si Didi. Pagdating sa mga kaibigan, nakipaglaro lang siya sa apo ng yaya, ngunit hindi sila nag-uusap buong araw, araw-araw. Akala niya noon ay hindi mahilig makihalubilo si Didi sa ibang mga batang kasing edad niya, pero hindi iyon totoo. Si Didi ay isang introvert at hindi magaling sa pagiging palakaibigan, at pakiramdam niya ay mababa siya. At dahil wala siyang kaibigan na mapaglalaruan, mananatili lang siya sa mga taong malapit sa kanya. Kung mayroon siyang mga kaibigan na makakasama, marahil siya ay magiging mas palakaibigan, masayahin, at kumpiyansa. Kinabukasan, muling pumasok ang pangalan ni Daisy sa pinakamainit na paksa ng Google Trends. Ang pamagat ay, Kissing in the Car. Ibinunyag ng paparazzi na ang pagkakakilanlan ng lalaki ay si Zephyr Gosling, ang pinakamatandang inapunang. Ang mga Gosling, nakagagaling lang sa pag-aaral sa ibang bansa. Ang masaklap nito, nalantad din ang katotohanang nag-invest siya sa bagong proyekto. Tulad ng alam ng publiko, ang papel ng Nancy Hanks sa pinakabagong proyekto ni Shannon Fallon ay nakatakdang gampanan ni Daisy, at si Zephyr ay nag-invest lamang ng $30 million sa proyektong iyon, kaya kitang-kita na ginawa niya ito para kay Daisy. Noong una, inakala ng mga netizens na si Zephyr ang importanteng iba na inihayag ni Daisy sa publiko. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na si Zephyr ay nasa ibang bansa pa noong ginawa ni Daisy ang anunsyo at kamakailan lamang ay bumalik sa Slakova. Kaya, lahat ng nakakita ng balita ay galit na galit. May mga haka-haka na niloloko ni Daisy ang kanyang kapareha. May mga haka-haka rin na si Daisy ay walang tinatawag na fiancé, husband, at ang engagement ay isang marketing stunt lang na ginamit para i-hype ang kanyang career.
At, syempre, ang dahilan kung bakit hindi isiniwalat ni Daisy ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay upang hintayin siyang bumalik sa Slakova. Naglakad si James papunta sa studio ni Daisy, dala ang dyaryo at binuksan ang pinto. Niloko mo lang ba ang fiancé mo? Si Daisy ay umiinom ng tubig at nabulunan sa kanyang biglaang hitsura. Nawala ka na ba sa isip mo? Sinong nagsabi sa iyong nanloko ako? Inilapag niya ang dyaryo sa harap niya. Itong halik sa kotse ay trending ngayon. Inagaw ni Daisy ang dyaryo. Ang larawang ito ay mukhang mas masahol pa kaysa doon mula sa huling artikulo ng balita. Kanina pa siya tinutulungan ni Zephyr sa paglalagay ng seatbelt sa sasakyan, pero dahil medyo napapikit siya, bukod pa sa anggulo kung saan kinunan ang litrato at misalignment, parang naghahalikan talaga sila. Nag-cross arms si James, naglakad papunta sa couch, at umupo. Anong silbi ng mapapangasawa mo na napakagwapo? Niloko mo pa rin siya at the end of the day. Tumigil ka na sa kalokohan dito. Mabagsik ang ekspresyon ng mukha ni Daisy, at parang hindi siya nagbibiro. Magkaibigan lang kami, at tinatali lang niya ang seatbelt ko noon out of courtesy. Hindi ito kiss, gumagawa lang ang mga paparazzi na yan. Ibinuka ni James ang kanyang mga kamay. Nilagyan ka ng seatbelt ng kaibigan mo at napakalapit sa iyo. Sino ang pipiliing maniwala sa iyo kung sasagutin mo ang larawan gamit ang paliwanag na ito? Iyan ay dahil, biglang huminto si Daisy, hindi dahil may gusto siyang itago kundi dahil sa mga sinabi ni James na naging dahilan para mahulog siya sa malalim na pagmumuni-muni. Labis akong nagulat nang biglang lumapit sa akin si Zephyr, sinabing tinutulungan niya ako sa paglalagay ng seatbelt. Palagi kong nararamdaman na may mali, ngunit hindi ko matukoy ng eksakto kung ano iyon. Nagring ang kanyang telepono sa sandaling ito, at si Colton ang tumatawag. Sinagot niya ang tawag. Colton. Hindi masyadong pala kaibigan ang tono ni Colton. Nakabalik na ba sa Slakova ang bastard na iyon, Zephyr? Kabanata 2007. Bumaba ang tingin ni Daisy. Si Zephyr ay talagang bumalik sa Slakova. Ito ay napakatagal na panahon, at hindi pa rin nagustuhan ni Colton si Zephyr. Noong una, ayaw niya rin kay Noel Ace, pero mababaw lang. Gayunpaman, talagang ayaw niya kay Zephyr mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil nasawa ka na ngayon ni Noel Ace, huwag mo na siyang kontakin ng madalas. Pinigilan ko na ang balita para sa iyo. Tinapos ni Colton ang tawag, pinunasan ang tungkin ng kanyang ilong, at ipinatawag si Leonardo sa kanyang opisina. Pumasok si Leonardo sa opisina. Mr. Goldman, hinahanap mo ba ako? Nagutos siya, magpadala ng ilang lalaki upang bantayan si Zephyr Gosling, na kamakailan ay bumalik sa Slakova. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon na samantalahin ang relasyon ni Daisy kay Noel Ace. Kung ikukumpara kay Noel Ace, mas lalong hindi ko gusto si Zephyr kung tutuusin, si Noel Ace man lang ay tame time na mag-iisip tungkol sa kahihinatnan ng kanyang mga aksyon at kung paano ito makakaapekto sa kapakanan ni Daisy. Pero iba si Zephyr. Si Lisa ay pinatalsik sa paaralan noon dahil sa kanyang ginawa pa niya ito na ang lahat ng mga paaralan sa Baseburg ay tumanggi na kunin si Lisa pagkatapos ng insidente. Noong oras na iyon, hindi sinasadya ni Daisy na mapatalsik si Lisa sa paaralan ngunit pinutol lamang ang relasyon sa kanya. Wala na siyang gustong gawin sa kanya. Gayunpaman, ang pagpapatalsik noon ay malinaw na dahilan ng sunod-sunod na mga insidente na sumunod. Ginawa kasi ito ni Zephyr nang hindi nila alam na nagkamali si Lisa na si Daisy ang nagpilit sa kanya na maglakad sa tabla. Kaya naman kinaiinisan niya si Daisy at pinagpatuloy pa niya si Daisy noong nasa Yarramore sila. Kung hindi siya na-expel sa school, hindi makakarating si Lisa sa kinaroroonan niya sa dulo. To put it bluntly, Zephyr caused Daisy to frame and hurt by Lisa. Talagang may lakas ng loob ang bastos na ito na muling magpakita sa harap ni Daisy. Sa anumang kaso, dahil kinikilala ko na si Noel Ace bilang aking bayaw, hindi ko siya bibigyan ng anumang pagkakataon upang mapalapit kay Daisy. Sana walang kinalaman ang iskandalo na ito kay Zephyr. Sa Seaview Villa, tumingin si Freya sa looban. Hindi niya inaasahan na si Colton talaga ang mag-aayos ng ibang bata na pumunta sa villa para samahan si Didi. Nandoon lahat ang anak ng yaya at ilang anak ng mga empleyado nito. Ang pinakamatanda sa grupo ay 10 taong gulang, at ang pinakabata ay 6 na taong gulang din. Naglakad ang yaya sa gilid ni Freya. Young lady, hindi na kailangang mag-alala. Makikita mo kung gaano kasaya si Didi kasama ang ibang mga bata. Si Didi ay mapapalibutan ng mas maraming bata kapag siya ay pumunta sa kindergarten at hindi na makaramdam ng pag-iisa. Speaking of kindergarten, nag-isip si Freya.
Ngayong dinala ito ng yaya, dapat ay nagsimulang pumasok si Didi sa kindergarten sa edad na ito. Biglang may sumigaw mula sa bakuran. Tumakbo si Freya kasama ang yaya at ang mga magulang ng bata. Nakita na lamang niya ang isang 6 na taong gulang na batang babae na nagtakip ng bibig at umiiyak ng malakas. Sumugod ang kanyang ina upang tingnan siya at nalaman niyang dumudugo ang kanyang bibig. Beth, anong nangyari sa iyo? Tanong din ni Yaya sa ibang bata. Anong nangyari dito? Ipinaliwanag ng isa sa mga nakatatandang lalaki. Siya ay nakikipaglaro kay Didi at maaaring na-flick ang kanyang bibig gamit ang isang goma. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Didi na nakatayo sa likod ng mga tao. Si Didi ay may sirang rubber band pa sa kamay. Didi, may gustong itanong sa kanya si Freya, ngunit agad na tumalikod si Didi at tumakbo papasok sa villa nang walang sinasabi. Napakagat ng lobby si Freya. Kasalanan man o hindi ni Didi, humingi lang muna siya ng tawad sa anak. Ang orihinal na maayos na kapaligiran ay natapos sa insidente. Umakyat si Freya, pumunta sa kwarto ni Didi, at kumatok sa pinto. Didi, papasok na ako. Bago hinintay na tumugon si Didi, itinulak ni Freya ang pinto at pumasok. Nang makitang nakasquat si Didi sa carpet sa tabi ng kama at hindi gumagawa ng kahit isang ingay, mahinahong lumapit si Freya sa kanya, lumuhad sa harapan niya, at nagtanong, malumanay, Didi, hindi ka ba mahilig makipaglaro sa iba pang mga lalaki at babae? Hindi nagsalita si Didi. Hinaplos ni Freya ang buhok niya. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Kabanata 2008. Kung talagang sinadya ni Didi ang babae sa pagpitik ng rubber band, dapat may dahilan iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Didi, ayoko sa kanya. Natigilan si Freya at nakasimangot. Pinitik mo lang siya ng rubber band dahil hindi mo siya gusto. Mariing pinabulaanan ni Didi, siya ang unang tumulak sa akin. Didi, biglang sigaw ni Freya sa kanya habang umiinit ang kapaligiran sa kwarto. Nang hindi niya namamalayan ay bumalik na sa kanyang katinoan si Didi ay tumakbo na palabas ng kwarto. Bumaba si Freya kasunod niya. Didi, huwag kang tumakbo. Biglang sumikip ang tiyan niya kaya napahinto siya sa may entrance. Agad namang humakbang ang yaya para alalayan siya. Binibini, nagngangalit si Freya at tumulo ang butil ng malamig na pawis sa kanyang noo at pisngi. Sumunod ka kay Didi. Nakatanggap ng tawag si Colton at nagmamadaling bumalik sa villa. Matapos pakinggan ang nangyari mula sa yaya, pumasok siya sa kwarto na may pagtatampo. Nakasandal si Freya sa ulo ng kama na may unan sa likod ng kanyang baywang, at parang mas gamaan ang pakiramdam niya pagkatapos ng maikling pahinga. Huminto si Colton sa tabi ng kama. Tatawagan ko ang doktor para pumunta at tingnan ka. Inilabas niya ang kanyang cellphone, ngunit pinigilan siya ni Freya. Okay na ako ngayon. Ang pinakakagyat na gawain na dapat mong asikasuhin ngayon ay ang paghahanap kay Didi. Ang kanyang ekspresyon ay lumabo sa isang iglap at hindi niya matukoy kung siya ay naiinis o naiinis. Sa kaibuturan, hindi ikaw o ang sanggol ay kasing halaga ni Didi, tama ba? Napatulala si Freya, hindi iyon ang iniisip ko. Tapos tumahimik ka at magpahinga ka ng mabuti. Nagpadala na ako ng ilang bodyguard para hanapin siya. Ang kanyang boses ay parang kalmado at walang pakialam. Kitang-kita ni Freya na galit siya at nag-aalala na baka dalhin niya ang galit niya kay Didi, kaya iminungkahi niya, ipaubaya mo na lang sa akin ang bagay ni Didi. Aayusin ko ito mag-isa. Tumingin si Colton sa kanya na may bahagyang lamig na nagmumula sa kanyang mga mata. Hindi ka pumayag na magpakasal sa akin noong isang gabi dahil kay Didi, di ba? Huminto si Freya ng ilang segundo, ibinaba ang tingin, at hindi sinagot ang tanong niya. Huminga siya ng malalim at walang pakialam na iginiit, sinabi ko na sa iyo, wala akong pakialam sa pagpapalaki sa kanya, ngunit kung hindi siya mananatili at magpipilit na gumawa ng kaguluhan sa lahat ng oras, hindi ko siya itatago dito. Alam kong tiyak na makikipagkompromiso ka para sa kanya, ngunit hindi ako umaasa na darating tayo sa araw na kailangan mong pumili sa pagitan niya at sa akin. Pagkasabi ni Colton, tumalikod siya, naglakad papunta sa pinto, at huminto. Magpahinga ka muna, may kukunin ako dyan para hanapin si Didi. Ibinaba ni Freya ang kanyang tingin. Nagawa na ni Colton ang pinakamalaking konsesyon sa bagay na ito, habang ako. Sa palagay ko ay oras na para gumawa ako ng desisyon. Tumakbo si Didi sa masiglang kalye, pinalibutan siya ng mga matataas na gusali, at nagsilabasan ang mga tao, ngunit hindi siya pamilyar sa lungsod at hindi alam kung saan pupunta, kaya nakaupo lang siya sa hintuan ng bus sa gilid ng isang kalsada. Nang makitang hindi siya hinabol ni Freya,
nakaramdam siya ng pagkabalisa. Dahil sa takot at kawalan ng magawa, nagsisi siya na tumakbo palabas ng bahay at tahimik lang siyang umiyak. Iyon ay hanggang sa isang silhouette ang hamarang sa liwanag sa harap ng kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kanyang mga pupil ay naninikip habang siya ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Sa Sevilla, sa pag-aaral, pinagsalikop ni Colton ang kanyang mga daliri, ipinatong ang kanyang baba sa likod ng kanyang mga kamay, at tumitig sa screen ng computer. Inusisan niya ang yaya tungkol sa usapin ngayon, at sinabi sa kanya ng yaya na si Didi ay pamitik sa bibig ng isang babae gamit ang isang goma. Matapos suriin ang courtyard surveillance video na nai-record kanina, nalaman ni Colton na ang batang babae ang gustong kunin ang manika sa kamay ni Didi. Tumanggi si Didi na pakawalan ito kaya naman tinulak niya si Didi kaya naman pinitik ni Didi ng rubber band ang bibig ng dalaga. Agad na umiyak ang dalaga, ngunit si Didi ay nakatayo lang at hindi nagtangkang ipagtanggol ang sarili. Tumunog ang telepono, at sinagot ito ni Colton. Iniulat ng kabilang partido na hindi nila natagpuan si Didi. Pumikit siya at hinimas ang tungkin ng ilong niya. Ipagpatuloy mo ang paghahanap sa kanya. Hindi siya pamilyar sa lungsod at hindi dapat masyadong lumayo. Samantala, sa isang motel, hinubad ni Sandy ang kanyang sombrero, itinulak si Didi sa kwarto, at nilak ang pinto. Nakatayo doon si Didi, at nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Kabanata 200. Hinailan ni Sandy ang upuan, naupo, at nginisyon, anong meron? Nagsimula na bang hamakin at pinalayas ka ng tiyahin mo? Sa wakas ay nalaman niya kung saan nakatira si Freya at naisip niya kung paano mahahanap ang mga ito nang hindi hinahayaan na malaman ni Colton ang tungkol sa kanyang plano. Hindi niya akalain na makakatakas siya kay Didi, na tumakas sa villa. Nahihiyang umiling si Didi. Tumayo si Sandy, naglakad sa harapan niya, at kinurot ang baba. Didi, kung nakinig ka sa akin noon, bakit kita sasampalin ng kusa? At kung hindi dahil kay Noel is Knowles, bakit ka iiwan ng mga magulang mo? At iyong tita mo, bago tayo pumunta dito, sinabi ko na sayo na hindi kanya papansinin basta ikakasal siya sa lalaking iyon, pero hindi ka lang maniniwala sa sinabi ko. Napaluha si Didi at mahinang hiyumikbi. Hindi sinabi ni Auntie Freya na ayaw na niya akong itago. May baby na lang si Auntie Freya. Nagulat si Sandy, saka agad na damilat ang mga mata. Totoo ba ang sinabi mo? Nabuntis talaga ang asong iyon. Bigla niyang naalala ang nasusuka na reaksyon ni Freya noong isang araw, at ang lahat ay may katuturan sa kanya ngayon. Iyon pala, nabuntis na siya bago pa man magpakasal. Nagawa na niya ang kanyang landas patungo sa Goldman sa tulong ng bata. Ang asong ito ay talagang mas may kakayahan kaysa sa akin. Tumagilid siya at hinaplos ang tuktok ng ulo ni Didi na may makahulugang ngisi sa kanyang mukha. Kung gayon bakit hindi mo ako hayaang tumulong sa iyo? Kung tutusin, dapat umasa ka na si Tita Freya ay manatili sa tabi mo magpakailanman, hindi ba? Buong hapon, hindi mahanap ng mga taong ipinadala ni Colton si Didi. Nag-aalalang naghihintay si Freya. Bagamat nagpadala na si Colton ng isang tao para hanapin siya, hindi niya masisiguro na talagang mag-aalaga si Colton kay Didi para gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Kung tutusin, mayroon siyang mga alalahanin at pangamba sa ginawa ni Didi. Di naman siya kamag-anak ni Didi, pero willing siyang kunin at sinabi pa niyang palalakihin siya hanggang sa pagtanda niya. Iyon na siguro ang huling konsesyon na gagawin niya para kay Didi. Alam din ni Freya na kapag humiling siya ng sobra para kay Didi, mas maiinis si Colton sa pagkakaroon ni Didi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, dumiretso siya sa pag-aaral. Colton, pwede ba tayong mag-usap? Si Colton ay walang casual na nagbabasa ng ilang mga dokumento. Itinaas niya ang kanyang ulo, tinitigan siya, at nagtanong, ano ang gusto mong pag-usapan? Alam kong galit ka kay Didi. Ako rin ang may pananagutan sa insidenteng idinulot ni Didi. Ako ang nagpabaya sa responsibilidad ko sa pagpapaaral sa kanya noon pa man, but you have my word that if we manage to get Didi back, I'll make it clear to her that I'll be raising her together with my father. Pagkatapos ay ibabalik ko siya sa Pruitt residence sa loob ng ilang taon at pagkatapos ay ibabalik ko siya sa tabi ko at palalakihin siya ng ilang taon pa. Kapag nasa hustong gulang na si Didi at may sariling pag-iisip tungkol sa pag-iwan sa amin o pananatili sa amin, doon na namin siya hahayaan na magdesisyon. Wala siyang maisip na mas magandang paraan. Ang tanging paraan para maalis ang bagay na ito ay ang paghahalinhinan nila ng kanyang ama sa pagpapalaki kay Didi sa loob ng ilang taon. Kulang sa buong buhay niya ang pag-aalaga at pagmamahal ni Didi,
ngunit alam niyang tiyak na magiging maayos ang pakikitungo ng kanyang ama kay Didi. Medyo natakot si Colton sa kanyang kapakanan ngayong buntis siya. Kaya, kung patuloy na pahihirapan ni Freya ang buhay ni Colton, natakot siya na balang araw ay pagbawalan ni Colton si Didi na makita siya sa buhay na ito. May utang nga siya kay Didi, kaya ayaw niyang umabot sa puntong iyon. Dahil dito, iyon lang ang tanging paraan na naiisip niya. Tumingin sa kanya si Colton at bahagyang kumunat ang noo. Sa tingin mo ba napaka-selfish ko kaya hindi ko isasaalang-alang ang kaligtasan ni Didi? Tumigil sandali si Freya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Freya, sana maniwala ka sa akin. Tumayo siya at naglakad sa sulok ng desk at palapit sa kanya. At hindi ngayon ang oras para pag-isipan ang bagay na ito. Ipinapangako ko sa iyo na aalamin ko ang kinaroroonan ni Didi. Tiningnan ko na rin ang surveillance footage. Ang dalaga nga ang unang nagtulak kay Didi kaya naman nanlaban si Didi. Kahit mali ang ginawa niya, hindi lang natin masasabing kasalanan niya ang lahat ng pangyayaring ito. Natural lang sa akin na huwag magpaliwanag at ibigay ang lahat ng sisi sa kanya. Kabanata 2010. Bumilis ang tibok ng puso ni Freya. Kinuha siya ni Colton sa kanyang mga bisig at ipinatong ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Ayokong mag-away tayo dahil kay Didi, at ayokong isipin mo na ang baby sa sinapupunan mo lang ang iniintindi ko, kaya naman pinipilit kitang ihiwalay ang sarili mo kay Didi. Alam ko na siya ay naninirahan sa iyo mula noong siya ay ipinanganak, at ginampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang tiyahin, kaya't hindi pa huli ang lahat para sa iyo na gumawa ng desisyon pagkatapos mong ipanganak ang sanggol. Ayaw niyang pilitin itong pumili ngayon, kaya mas binibigyan pa niya ito ng oras para mag-isip tungkol dito. Hanggat nabubuhay si Didi sa ilalim ng kanyang ilong at binabantayan siya ng isang yaya, makatitiyak siya. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Freya, at agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Colton, salamat. Marahang pinunasan ni Colton ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. So, huwag mo nang isipin pa. Gusto kong maging maayos ka at ang baby natin, ay pangako mo sa akin na patuloy kang magtitiwala sa akin kahit anong mangyari. Binuhat ni Colton si Freya pabalik sa kwarto, inihiga siya sa kama, at pinayagan siyang makapagpahinga muna ng mabuti. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto, kinuha ang kanyang cellphone, at may isang text message. Si Miss Didi ay inalis ni Mrs. Pruitt. Tahimik at walang ekspresyon na itinagol ni Colton ang telepono at bumaba. Sa isang seaside town, sa isang homestay. Ang silid ay mukhang antigo at pinalamutian ng isang malalim na klasikal na disenyo. Ang saya na kortina sa tabi ng kama ay nagulungan, at ang inukit na tabing nagawa sa kahoy ay naghihiwalay sa kwarto at sala. Naka-casual attire si Knowles at nakaupo sa harap ng coffee table, nagtitimpla ng tsaa. Ginamit niya ang tea filter upang paghiwalayin ang mga dahon ng tsaa mula sa tsaa at ibinuhos ang tsaa sa isang mahusay na pinalamutian na ceramic teacup. Nilaibat ni Edison ang screen at pumasok. Mr. Knowles, may chismis na ang mga tauhan ni Donald ay nanirahan sa bayang ito. Sila ang nagdala kay Sandy dito. Kinuha ni Knowles ang tasa ng tsaa at dahan-daang ininom ito. Ilang tao ang naroon. Sumagot si Edison, 4, at dapat mong kilalanin ang isa sa kanila. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Donald, Bear. Si Bear ay sumusunod kay Donald noong si Donald ay nasa tuktok ng kanyang karera. Matapos ang nangyari kay Donald 3 taon na ang nakalilipas, ang underground black market ay bumaba kasama niya, at inaresto ng pulisya ang kanyang mga nasasakupan. Sa kasamaang palad, nakatakas si Bear sa pulisya at nawala. Tila si Bear ay nagtatago sa lahat ng mga taon na ito, at si Donald dahil malamang ay nakatanggap siya ng tulong mula kay Bear. Inangat ni Knowles ang kanyang tingin. Nakakalat ka na ba ng balita? Tumango si Edison. Tinatayang malapit ng malaman ni Bear na nandito ka. Sa kabilang panig ng lungsod. Nang malaman ni Bear ang kinaroroonan ni Knowles, naging kampante siya at sinimulang kalikutin ang fruit knife sa kanyang kamay. Sa wakas, ang bastard na iyon ay hindi na makapagpigil at sinisiyasat ang kanyang ulo sa ilang. Ito ang hinihintay ko sa lahat ng mga taon na ito, siya ang kumukuha ng pain. Sumulyap sa kanya ang lalaking nagsumbong sa kanya. Kung gayon, sasamantalahin ba natin ang pagkakataong ito para tapusin siya rito? Ngumisi si Bear, patayin siya, huwag kang mag-alala. Pagdedesisyonan ng lahat pagkatapos naming ipaalam ito kay Mr. Matthews. Sa kalagitnaan ng gabi, isang bagyo ang tumagos sa madilim na kalangitan, at ang kidlat na humahati sa kalangitan ay biglang nagpaliwanag sa kalangitan at ginising si Daisy. Basang-basa ang una niya sa malamig na pawis na parang binangungot lang.
Nanaginip siya na, patay na si Knowles, kaya napaupo siya sa kama, nakaramdam ng pagkalito at pagkawasak. Isang mainit na dilaw na ilaw ang samilaw sa madilim na kwarto. Bumangon si Daisy sa kama at huminto sa likod ng French window. Umuulan ng mga pusa at aso sa labas ng bintana, at tila binalot ng ulan ang lahat ng nakapalibot na gusali. Pumutok ang kulog sa buong paligid, at kumikidlat sa kalangitan sa gabi. Isinara niya ang mga kortina, naglakad pabalik sa kama, umupo, kinuha ang kanyang telepono, hinanap ang numero ng telepono ni Knowles, at tinawagan siya. Naghintay siya hanggang sa marinig niya ang boses ni Knowles. Daisy, nakahinga ng maluwag si Daisy at ibinaba ang tingin. Knowles, nanaginip ako na may nangyaring masama sa'yo. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Knowles, at medyo paus ang boses niya. Ang mga pangarap ay hindi totoo, at palagi silang kabaligtaran ng katotohanan. Okay pa naman ako, diba?